Ang mga pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Ang mga hamong pangkapaligiran ay isa sa pinakamalaking suliraning kinakaharap sa kasalukuyan ng bansa. Habang patuloy na lumalago ang populasyon at teknolohiya, ay kasabay rin nito ang pagtaas ng pagkasira ng kalikasan. Ang United Nations Environment Program ay isang pangunahing ahensya ng United Nations na itinatag noong 1972 upang itaguyod ang global na pamumuno at pag-oorganisa ng mga pagsusumikap na nakatuon sa proteksyon ng kapaligiran. Ang UNEP ay may mahalagang papel sa pagpapatupad ng mga pandaigdigang inisyatiba na naglalayong matugunan ang mga hamong pangkapaligiran, lalo na sa konteksto ng 2030 Agenda for Sustainable Development. Noong 2015, ang United Nations ay nagpatibay ng 2030 Agenda for Sustainable Development, isang ambisyosong plano na naglalayong makamit ang 17 Sustainable Development Goals sa taong 2030. Ang mga layuning ito ay nakatuon sa tatlong pangunahing aspekto ng napapanatiling pag-unlad. Ito ang ekonomiya, lipunan at kapaligiran. Ang mga layuning ito ay magkakaugnay at hindi maaaring paghiwa-hiwalayin upang matiyak ang pangmatagalang kaunlaran. Ang mga layunin ng United Nations Environment Program. Ang pagpapalaganap ng kasunduan. Layon na tulungan ang mga bansa na pumasok sa mga pandaigdigang kasunduan na nauukol sa proteksyon ng kapaligiran. Ang pagpapalaganap ng kaalaman. Layunin ng UNEP na magbigay ng mahahalagang impormasyon at datos tungkol sa kapaligiran, kabilang ang mga sanhi at epekto ng polusyon at pagbabago ng klima. Pangangalaga at proteksyon sa kalikasan. Layo nitong pangunahan ang mga pagsusumikap upang mapanatili ang kalusugan ng mga ecosystem, protektahan ang biodiversity at labanan ang polusyon sa lupa, tubig at hangin. Ang pagtugon sa pagbabago ng klima. Ang magsulong ng mga pulisiya at aksyon para mabawasan ang mga greenhouse gases emissions at tulungan ang mga bansa na mag-adapt sa epekto ng climate change. Ang pagsulong ng sustainable development. Layuning hikayatin ang pagpapatupad ng mga kasanayan at patakaran na nagtataguyod ng napapanatiling pag-unlad, kung saan ang ekonomiya, kalikasan at lipunan ay magkasabay na umuunlad. Edukasyon at kalayaan. Layong palaganapin ang kaalaman at kamalayan tungkol sa mga isyung pangkapaligiran upang hikayatin ang responsableng pamumuhay at pakikilahok ng publiko sa mga solusyon sa mga isyung ito. At ang pagsasagawa ng pandaigdigang kasunduan. Layon ang pagtulong sa pagbuo at pagpapatupad ng mga pandaigdigang kasunduan na may layuning tugunan ang mga pangunahing isyung pangkapaligiran sa pamamagitan ng kolaborasyon ng mga bansa. Ang Sustainable Development Goals ng United Nations. Walang kahirapan o no poverty. Layo nito na sa taong 2030 ay wakasan ang lahat ng anyo ng kahirapan. Walang nagugutom o zero hunger. Layo nito na sa taong 2030 ay matuldukan ang kagutuman at magkaroon ng seguridad sa pagkain at mapabuti ang nutrisyon at maisulong ang likas kayang pagsasaka. Mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay o good health and well-being. Layo na tiyakin ang kalusugan at isulong ang dekalidad na buhay para sa lahat. Dekalidad na edukasyon o quality education. Layong tiyakin ang inklusibo at pantay na kalidad ng edukasyon at itaguyod ang panghabang buhay ng mga pagkakataon ng pagkatuto para sa lahat. Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality. Makamtan ang pagkakapantay-pantay sa kasarian at palakasin ang kababaihan. Malinis na tubig at sanitasyon o clean water and sanitation. Layong tiyakin ang pagkakataon ng likas kayang pamamahala ng tubig at sanitasyon para sa lahat. Abot kaya at malinis na enerhiya o affordable and clean energy. Layong tiyakin ang pagkakaroon ng akses sa abot kaya, maaasahan at likas kaya at makabagong enerhiya para sa lahat. Disenteng trabaho at maunlad na ekonomiya o decent work and economic growth. Layon na maisulong ang pagpapanatili, inklusibo, likas kayang pag-unlad,
buo at produktibong pagtatrabaho at makapagsulong ng disenteng trabaho para sa lahat. Industriya, Inobasyon at Infrastruktura o Industry, Innovation and Infrastructure. Ang makabuo ng matatag na infrastruktura, maisulong ang inklusibo at likas kayang industrialisasyon at mapangalagaan ang inobasyon. Bawasan ang hindi pagkakapantay o reduced inequalities. Bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa loob at pagitan ng mga bansa. Mga lungsod at pamayanang tuloy ang pag-unlad o sustainable cities and communities. Mapanatiling ligtas, inklusibo, matatag at likas kaya ang mga lungsod na pinananahanan ng mga tao. Responsableng pagkonsumo at produksyon o responsible consumption and production. Layong matiyak ang likas kayang pagkonsumo at eskantilyon ng produksyon. Aksyong pangklima o climate action. Layon na kumilos upang mapuksa ang pagbabago ng klima at ang mga epekto nito. Buhay at yamang dagat o life below water. Matipid at maayos na paggamit ng mga yaman na galing sa katubigan para sa likas kayang pag-unlad. Buhay at yamang lupa o life on land. Layong protektahan, buhayin muli at isulong ang likas kayang paggamit ng terrestrial na ecosystem. Napapanatili ang pamamahala sa mga kagubatan, wakasan ang pagkatuyo ng kalupaan, matigil ang pagkasira ng kalupaan at pagkawala ng saribuhay. Kapayapaan, katarungan at matatag na mga institusyon o peace and justice strong institutions. Maisulong ang kapayapaan at inklusibong lipunan para sa likas kayang pag-unlad. Magbigay ng akses sa hustisya para sa lahat at magtaguyod ng epektibo at may pananagutang inklusibong institusyon para sa lahat. At ang pagtutulungan para sa mga adhikain o partnerships for the goals. Layong mapagtibay ang mga paraan upang mapatupad, mapasigla ang Global Partnership for Sustainable Development. Ang pambansang programang pangkapaligiran. Ang Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Isang batas na tumutukoy sa tamang pagbubukod-bukod ng basura. Nais ng batas na ito na maging responsable ang mga mamamayan sa pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan ng bawat isa. Republic Act 9275 o Philippine Clean Water Act of 2024. Isinusulong ng batas na ito na maprotektahan ang katubigan sa bansa laban sa polusyon ng infrastruktura, agrikultura at mga kabahayan. Ang Department of Environment and Natural Resources at National Water Resources Board ang pangunahing pamunuan na nagpapatupad sa batas at sinusuri ang kalidad ng katubigan sa bansa. Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Isang batas sa Pilipinas na may layuning protektahan at pagbutihin ang kalidad ng hangin sa bansa. Ang Republic Act 9512 o National Environment Awareness Act. May layuning magsulong ng environmental awareness at edukasyon sa bansa, partikular sa mga paaralan at komunidad upang hikayatin ang publiko na mag-focus sa pangangalaga sa ating kalikasan. Presidential Decree No. 705 o Forestry Reform Code of the Philippines. Layunin ng batas na ito na pangalagaan ang mga kagubatan ng bansa at itaguyod ang sustainable forestry practices at maiwasan ang illegal logging. Republic Act 9147 o Wildlife Resource Conservation and Protection Act. Naglalaman ito ng mga regulasyon para sa proteksyon at pangangalaga ng mga wildlife species at kanilang mga natural na tirahan, kasama ang pagpapatupad ng mga hakbang laban sa wildlife trafficking. Republic Act 7916 o National Land Use Act. Nagbibigay ito ng balangkas para sa pagpaplano at paggamit ng lupa sa bansa upang mapanatili ang ecological balance at makamit ang sustainable development. Republic Act 7586 o Tropical Forestry Protection Act. Nakatuon ito sa pagtatanggol ng mga tropical forest mula sa deforestation at pangangalaga ng mga forest reserves. At Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995.
Itinakda nito ang mga regulasyon para sa pagmimina sa bansa, kasama ang mga hakbang para sa environmental protection at restoration. Mayroon din mga kilalang lokal na ordinansang tumutugon sa hamong pangkapaligiran sa bansa. Ang Plastic Bag Ordinance ng Quezon City, ang Anti-Plastic Ordinance ng Makati, ang Anti-Plastic and Styro Ordinance ng Baguio, ang Anti-Smoking Ordinance ng Davao City, na kilala sa mahigpit na pagpapatupad nito, at ang Solid Waste Management ng Dagupan City. Mga kasanayang eco-friendly. Sa modernong mundo kung saan ang mga alalahanin sa kapaligiran ay lalong pinipilit ang terminong eco-friendly, ay hindi lamang naging isang buzzword, ngunit isang utos para sa pare-parehong mga mamimili at producer. Sa puso ng pagtataguyod ng mga napapanatiling kasanayan at produkto ay naitayo ang Ecological Certification Institute. Ang kasanayang eco-friendly ay tumutukoy sa mga hakbang at pamumuhay na may layuning bawasan ang negatibong epekto sa kalikasan at itaguyod ang mas sustainable na paraan ng pamumuhay. Narito ang ilan sa mga kasanayan na maaaring isagawa. Ang mga pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran.